Mga kapatid, nasa hula ba o nasa propesiya ba ang naganap na ito o nangyaring ito sa bansang Israel at sa mga taga-Palestine? Ito po ay mababasa mga kapatid, i-share ko sa inyo kung ito po ay swak doon sa nangyari, ang aklat ng Amos, Kabanata 8 at ang talata ay 10. Ito po yung sinasabi. Ang inyong kapistahan ay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitan ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin kong kayo'y magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak, ang araw na yaon magiging mapait hanggang huling sandali. Ito po yung sinasabi sa aklat ng Amos, Kabanata 8 at ang talata ay 10. Alam niyo mga kapatid, ang grupong Hamas lumusob ng pasikreto sa bansang Israel at sila po ay nang hostage ng mga mamamayan doon. Mayroon pang mga kasamang mga foreigner kung saan ang bansang Israel ay nagdiriwang po ng kanilang 78th feast. Yung pong pista na kanilang pagdiriwang, ang mga masasayang sandali ay nauwi sa malulungkot na pangyayari, kung saan ang grupong Hamas ay nang hostage ng mamamayang Israelita at ito po ang pinag-ugatan ng kanilang digmaan. Dito mga kapatid, makikita natin na kung yung pagsasaya o pagdiriwang ng mga anak ng Diyos sa bayang Israel na pinili niya ay nagdiriwang na lang po dahil sa kanilang sariling kapakanan o sariling kasiyahan. Hindi po nalulugod ang Diyos kung hindi po siya naluluwalhati sa ginagawa nila selebrasyon na yon. Maaring nag-aawitan na lang sila, nagsasaya, nagiinuman, pero hindi na po napaparangalan ang ating Panginoon. O dahil doon sa nangyaring yon mga kapatid, mayroong consequence na ginagawa ang Diyos para sa atin. At maging sa kanila man po ay mayroong consequence na nangyayari. Kumbaga, pinapadalhan sila ng Panginoong Diyos dahil ang Diyos po natin mga kapatid, alam nyo ba, na hindi po lang po siya Diyos ng pag-ibig, kundi siya din po ay Diyos na makatarungang Diyos. Siya po ay Diyos na mapanibughuin. Dapat ang ating atensyon sa Kanya lamang, hindi po kung saan-saan. So, ito po mga kapatid, ang isa pang kaganapan na binigkas naman ng ating Panginoon sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 25 at ang talata ay 15 hanggang 17. Ito naman po ang babala ng Panginoong Diyos sa bansang Pilistino, sa Palestine o sa mga Pilistio. Sabi po dito, ito naman ang ipinasasabi ng Diyos sa mga Pilistio. Pinaghihigantihan mo ang Israel at ibig mong lipulin dahil sa matagal na ninyong pagkakagalit. Dahil dito parurusahan ko kayo mga Pilistio. Lilipulin ko ang mga taga-Kreta, pati ang naninirahan sa baybay dagat. Parurusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit. Sa gayon malalaman nilang ako ang Diyos. Dito mga kapatid, nagbibigay ng babala ang ating Panginoon sa mga Pilistio na kamakailan lamang napabalita po sa mga pahayagan, sa mga telebisyon na binabanggit na itong mga Hamas na gusto nilang burahin sa mapa ng mundo ang bansang Israel. Ito po yung babala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. So kung titingnan natin mga kapatid, nangyaring ito doon sa Israel, ito po ay swak na swak dito sa mga talata na binabanggit ko po sa inyo. Dito mga kapatid sa aklat ng Isaias, Kabanata 14 at ang talata ay 28 hanggang 32. Inihayag ang mga hulang ito ng taong mamatay si Akas. So matagal ng panahon mga kapatid ay inihula na po ito. Ang maralita ay bibigyan ko ng ikabubuhay, ang mga pulubi ay panatag na magpapahingalay. Pababayaan kong mamatay sa gutom ang iyong lahi,
at dilipuling ko ang matitira. Mananangis at ang bawat bayan, mananaghoy ang bawat lungsod, manginginig sa takot ang buong bansang Pilisteo. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Papainalang ang bawat alikabok sa dakong hilaga, sapagkat dumarating ang magigiting na kawal. Binanggit na ito ng Panginoon ay akmang-akma po ito ng kontrolin ng Israel ang pagkain, kontrolin ng Israel ang kuryente, at iba pang sources ng kanilang ikabubuhay. At halos mamatay sila sa gutom, mga kapatid. At hindi lang sa gutom, sa takot, sa pag-aalala, at sa lahat ng bagay. Sila po ay pinagharian ng kalungkutan. Naroon po yung pagtangis, nandoon po ang mga pag-iyak, lalo na ng mga bata. Magkikita nila natin, mababakas natin sa kanilang mga mukha ang sobrang takot, ang kalungkutan, ang gutom, ang pagod, lahat na nandoon na. At ito po ang sinabi ng ating Panginoon, na pababayaan ko kayong mamatay kayo sa gutom. Mga kapatid, sabi sa aklat ng Sakaraya o Sakarias, ito po yung ating mababasa. Kabanata 12, ito po yung sinasabi, pakinggan nyo po ng mabuti. Ito ang ipinasasabi ni Yahweh sa Israel. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang malaking sisidlan, puno ng alak, upang ang sinumang maghangad na lumusob dito ay magiging parang lasing na susuray-suray. Ang paglusob sa Jerusalem ay paglusob na rin sa buong Huda. Sa araw na yaon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad ng isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng kanyang katawan. So mga kapatid, nakita natin dito ang sinabi ng Panginoon na kung sino man daw po ang bansang lalaban sa Israel, o di kaya ang mga bansa na yon sa araw na iyon ay magkakaisa na labanan ang Israel, pupunuin niya daw po, gagawin niya ang Israel parang isang sisidang puno ng alak, upang ang sino man daw pong lumaban sa bayang Israel, siya po ay malalasing na katulad ng nagsumusuray-suray. Ang sino man daw pong lalaban sa Israel, siya po ay naghahanap ng kanyang sakit ng kanyang katawan. So mga kapatid, malinaw po dito sa mga talatang binasa natin na ito po ay nakapropesiya na at ito po ay naganap na sa bansang Israel ngayon. Nakita po natin dito yung proteksyon, yung kamay ng Panginoong Diyos sa bansang kanyang pinili. Na bagamat isang bansang napakaliit, pero sabi niya, gagawin ko itong isang katulad ng batong hindi magagalaw. Ang sino mang dito'y gumalaw, mananagot siya sa akin. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay. At kung nagustuhan nyo yung ganitong mga content, mga kapatid, huwag naman ninyong kalimutan i-subscribe ang aking channel, Christ Follower TV, para lagi po kayong ma-update, lagi kayong ma-notify, lagi ninyong mapanood ang mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. So marami pong salamat sa inyo, mga kapatid. God bless us all.